Nauuso ngayon ang handmade. Kaya naman silipin natin ang mundo ng lumalaking market ng handicrafts at fashion accessories. Dito lang sa Negosyo Tayo. We called it upcycling kasi it's from recycle, we use recycled bottles, but it's different from recycling. We use the recycled bottles materials pero ini-enhance namin siya. We create different, like obra de lampara, yung work from our hands. Pagagandahin namin siya, ginawa namin siyang isang magandang ilaw. We have sisidlan bags. So we called it sisidlan. It's a boat bag kasi nga we're from Marikina. So madalas sa balita kami yung binabaha, di ba? It's a boat bag style and pinopromote ko yung different patterns, different designs like inabel, tinalak. We started 2021. So nag-start siya during the pandemic na lahat kami walang trabaho sa bahay. Nung nag-isip ako, kasi I prayed nga, Lord, bigyan mo ko ng negosyo kasi nga OFW ako, hindi na ako nakabalik para magtrabaho abroad. Nag-resign since ako hindi na nakabalik. Nag-create kami ng isang produkto na ang mga resources nasa bahay lang. So we started from the obra de lampara. So ang resources niya nasa bahay. And then eventually, nung nakita namin na pwede pala siyang gawing negosyo, so started na kami sa community. So yung mga naging tao natin sa crafting ng lamp ay mga estudyante. Yung mga manggagawa naman natin sa bags are seniors. So sila yung kinukuha natin, sila yung pina-priority natin bigyan ng trabaho. Pagka nakaisip kang magnegosyo, kailangan mo ng funds. And yung tao and paano ka gagalaw kung wala kang materials. So lahat yan and then kailangan mo mag-research, paano mo siya gawin and kailangan mo ng mga taong makakasama para gawin yung negosyo. Iba yung ngayon na nagnenegosyo ka na. Kasi sa abroad, meron kang inaabangan na every month na hindi mo rin kukuwang sweldo dito sa Pilipinas. Iba rin yung nagnenegosyo ka kasi nagpapasweldo ka na ng tao. So hindi mo lang iniisip kumita, iniisip mo rin na aside sa natututo ka, yung natututunan mo sa mga trainings, ituturo mo rin sa tao mo. Ang pinakamagandang message ko sa mga kapatid ko na OFW, alam po natin, napakahirap na mawalay sa pamilya natin, sa pagtatrabaho abroad. Yung sa mga sumusweldo po ng malaki, ipunin po natin yan para kung gusto na po natin mag-for good dito sa Pilipinas, marami pong pwedeng atinang ng mga free training sa government, like sa mga TTI, sa OWA, and sa TESDA, para po pwede kayong mag-umpisa kung ano yung gusto nyong gawing negosyo. Marami pong challenge pero along the way po matututunan po natin kung paano lumaban. Basta po, yun po, may sapat po tayong pondo at meron po tayong mga makakasama sa pagnenegosyo.